Dinay sa atong gibasa sa Psalms chapter 49. In Psalms 49 verses 1 antod ni siya sa verse 19, no? Actually, verse 20, whole chapter. Ang ato ang mensahe. Psalms 49, 1 to 20. Diya makita ang atong mensahe. Ang title sa mensahe karon nga buntag, Treasure Trusting. Dili ni treasure hunting, ha? Treasure trusting. No? Ang pagsalig sa bahandi. Na sa atong kinabuhi, mga Kristohanon, bisan pag ato ning ilimod, nagyud sa atong kinabuhi, tawhanon nga pagbati nga musalig ta o bahandi. Musalig ta o treasure, kaning mga bahandi nato din sa kalibutan, di ba? Sakyanan, balay, kwarta. Kung namoy bank account, rago man mo yung mga bank account, ako raman siguro na bank account dire niya, ang akong bank account kay credit ra. Kung namoy bank account, imposible kayo nga wala mo kabalo pilay sulod. Pilay sulod sa inyong bank account eh. Hindi na niya isa ba? Sikreto lagi na, di ba? Isa pag pamuntahan ako karon pilay na sa inyong bulsa. Hindi mo magsaba, sikreto lagi na, no? Na ang tendency mo ni, kung natay kwarta, ang tendency mo salig kita sa kwarta, di ba? Pagilitan, huwag bugas. Yan na kay sa kalibo sa imong pitaka o sa imong bulsa. Reklamo, huwag bugas. Huwag yung bugas. Ay, kwarta rin, pwede bugas. Di na ka magkahuna-huna o ampo. Kay, na, magkay kwarta. Di ba? Di na ka pagkapangayo sa Ginoo, pero buwag yung kay kwarta, Lord. Wala may bugas. Ginoo, wala may pagkaon. Pero kung pag ingon nga way bugas, may kwarta rin, pwede ito. So, treasure trusting. Nagi tendency ang tao. Atong gitawag nga human nature nga mosalig kita sa kwarta. Mosalig kita sa bahandi. Ato sa basahon pag-usab ang 1 Timothy 6:17. The Bible says, charge them that are rich in this world. Suguha sila nga mga adunahan niini nga kalibutan. Isa may mga adunahan aning kalibutan. Siyempre, mutudlo kita sa uban, no? Kato sila kwan, adunahan, mga dato to sila. Pero makililimos ang imong pagkatalang kasi adunahan, siguro itudlo ka, kamo adunahan mo. No? Ingon sa Biblia, suguha sila nga mga adunahan sa kalibutan. Nga sila dili magpahitason. Kristohanon, ang kwarta maayo. But at the same time, ang kwarta delikado. Kaya ang kwarta, pwede mo pagahi sa imong liog. Ang kwarta, pwede mo pataas sa imong karbo. Ang kwarta, pwede mo kontrolan nimo. Pero ayaw kalimot na ang kwarta dapat kita ang magkontrola. Amen? Kita ang mutudlo sa kwarta unsa iyang buhaton. Dili kwarta ang mudikta nato unsa atong buhaton. Pero ang tendency mahitabo kung nana tay kwarta, diktahan na ta sa kwarta. Ang kwarta na mo ingon nimo, palita to, barato raman to. No, daghan dili ko kwarta. Ato man din ka, hoy. Na ako'y 10,000. 2,000 raman na, ay napay sobra. Kaya ra, di ba? So nagay tendency nga mosalig ta sa bahandi. Apaningon sa pulong sa Dios, dili sa itong gibasa, 1 Timothy 6, verse number 17, suguha sila nga mga adunahan sa kalibutan nga sila dili magmapahitason. Ni mosalig sa walay siguro nga mga bahandi. Una, dili magmapahitason kung nga natay bahandi o kwarta. Ikaduha, di punta mosalig yun sa pulong sa Dios sa walay siguro nga mga bahandi.
Apan diha sa buhi nga Dios, asa ta mosalig? Diha sa buhi nga Dios, dili sa salapi o bahandi. Kinsa nagahatag kanato sa madagayaon sa tanang mga butang aron mapuslan. Pagabot sa verse number 18. Mga dato, mga kwartahan, ayon sa Biblia, that they do good. Kung madato na ta, ang sugo sa pulong sa Dios, kung makwartahan na ta, nga sila magbuhat og maayo. Nindot kayo ang sugo sa pulong sa Dios. May ni karon nga patay kwarta. Kaya kung makwartahan na ta, kabalo na taon sa atong buhaton. Amen? Ingon sa pulong sa Dios, kung madato na ta, ingon ba sa Biblia nga sila magbuhat og maayo. Daghan kayo mga dato, mamalit og gulay, kusog kay manghangyo. Di service diya sa merkado, palit og utan, grabe gyud makahangyo. I-parking pag ginang sakyanan niya tungod sa palitan ng gulay, pero pag muhangyo, grabe gyud. Ibaligya sa tindira tagjis, hangyon ba ginya 3.20. Ang tindira pod nga pauliay na nya ulan na, sige na lang, sige na lang. Pero ingon sa Biblia kung madato na nga sila, ingon sa pulong sa Dios nga sila magbuhat og maayo, nga sila mahimong adunahan sa maayong buhat. Kung mahingo man kalintang adunahan, ingon sa Biblia dapat maadunahan ta sa unsa daw? Maayong buhat. Pahalag pobrita, pwede day ta madato. Madato sa unsa? Maayong buhat. Ang pagkamahinatagon, dili di ay ni base sa kahimtang sa tao. Kay unya, moingon ka unya nako manghatag kung madato nako. Sultihan taka. Kung karon pobre pa ka, dalo na ka, samot nagmadato ka. Musamot pa yung kagkadalo. Pero sugo sa pulong sa Dios din sa verse number 18, ingon ba sa Biblia? Nga sila mahimong adunahan sa mga maayong buhat. Andam sa pagpangapod-apod. Oy, ang dato, gisugo sa pulong sa Dios. Oh. Andam sa pagpangapod-apod nga nagatinguha sa paghatag. Karon nga buntag balikon ako, treasure trusting, pagsalig sa bahandi. Tan-aw na to unsay gisulti sa pulong sa Dios. Mahitungod aning tao nga nagsalig og bahandi. Kristohanon sa atong gibasa sa verse number 17, di ta mo salig sa bahandi apan diha sa buhi nga Dios nga nagahatag niini. Amen. Kung naamo to miaging Domingo, naisgutan na to si Job. Amen? O sa kadato nga tao, adunahan nga tao, sapian, bantugan, ilado sa ilang dapit. Pero usa lang kaadlaw, ang tanan nga naa kang Job, gihurot og kuha sa mga kawatan, ang nabilin sa kawatan, nangamatay. Di ba? Naisgutan na nato last Sunday. Job lost his nakalimot din sila. Job lost his family. Unsay number 1 na to? Finances. Wala yang kwarta, hurot. Way nabilin. Sunod, he lost his family. His children died. His wife forsake him. His friends. Sunod sa family, fitness. Yang physical fitness. Tagan siya og burot-burot, kagid-kagid. Gikan sa limpo, paingon sa lapalapa. Nya, iyang mga barkada, wala na, di na budol siya. Luoy na kay si Job, wala iyang fitness. Tungod siya ang sakit. Nya, last nga nawala niya, iyang friends. Mga barkada niya, iyang inward friends. Ang mga tao nga nagpuyo sa iyang balay, tawgon niya. Wala na pagtagad niya. Luoy kay si Job. Karon, treasure trusting. Tanaw na tuon sa gisulti sa pulong sa Dios, mahitungod ani mga tao nga nagsalig og bahandi Kristohanon, kung unsay gihatag sa Ginoo sa atwa, I am number 1 guilty of treasure trusting. Sa diyang mapana nanganak ang mga buros nga baboy, nagkwinta-kwinta nami, kanay manganak mig 10 or 12. Kanang isa, magyapon 10 og 12. At ning bayad nato ni manganak ni siya
Palangitan 12, kuhaan sa grader ang isa, na 11, tag 3.5 man ang karon ang pinakabarato, ang uban 4,000, giigo na gid ibayad og buhis. Pero di man kita magbuot ang Ginoo man. Ay nanganak gid og pulo. Silang duha. Ang isa unom, ang isa upat. Pero salamat sa Dios, gi-remind ko ba? Di day ko magsalig sa baboy. Dito day sa Ginoo magsalig. Amen. Usahay nagi day tendency sa tuwa ba? Pag nanatay kwarta mo salig ta sa kwarta. Pag nanatay bahandi, salig ta sa tong bahandi. Ug nakita na ako akong kaugalingon. Ala, dito mangguday ko sa baboy nagsalig. Pangbayad og buhis dito di ay ta salig. Amen. Lord, wa mi kwarta, wa mi pangbayad og buhis. Tabangi mi makabayad ni ani. Na Kristohanon, unsa gisulti sa pulong sa Dios, mahitungod aning mga tao nga nagsalig og bahandi. Og sa atong kinabuhi Kristohanon, kung nagsalig kag bahandi, usa kini kapahinumdom nato. Amen. O base na kay dawatonon. Base na kay dawatonon diha nga 50,000 umabot. O kabalo, sina kay sekreto. Imo ra na. Kung umabot na imong 50,000, ayaw bilik salig ka na. Basin karon pa lang nangutang na kay mutang 60,000 lang yung dawatonon 50 ra. Ayaw gyud mo pagsalig sa bahandi. Igid maayo magsalig og bahandi. Unsa gisulti sa pulong sa Dios? Adunay 3 things about people who trust in their treasure. Nagsalig sila sa ilahang wealth. Nagsalig sa salapi, nagsalig sa yuta, nagsalig sa negosyo, nagsalig og kwarta. Unsa gisulti sa Dios mahitungod niana? Number 1, characters of those that trust in wealth. Tanaw na to, characters of those that trust in wealth. Mga kinaya sa mga tao nga nagsalig og bahandi. Verse number 6, tanaw na tong kinaya. Characters of those that trust in wealth. Sa verse number 6, tanaw tong character nila. Yung sa Biblia, they that trust in their wealth. Sila nga nagsalig silang bahandi and boast themselves in the multitude of their riches. Yun sa daw nila, nagpasigarbo sa ilang kaugalingon diha sa kadaghan sa ilang mga bahandi. Look at aning mga tawhana. Look at their characteristics. The people that trust in wealth. Tanawa ilang characteristics. Verse number 6, they trust in the wealth. Dato man eh. Dagan na nagparta. Masakit. Hospital. Namin parinting doktor. They trust in their wealth and boast themselves. Ano saan ang boast? Nang hinambog silang kaugalingon in the multitude of their riches. Grabe. Grabe ng word ng multitude sa Bisaya pa, kadaghan sa ilang mga bani. So, ang karakter, makita gid nato din manghambog na di ay. Kristohanon, kung madato man ta, magdamag yung mo dato ay dire. Pero kung madato na mo, ayaw biya panghambog. Amen? Pero ang uban po, igo ra kita taman sa mo dato ay. Wa pa kita na dato. Pero kung madato, wala ba kita kabalo? No? Wa kita kabalo. Pero kung itugot man sa Dios nga madato ta, Kristohanon, di ta angay manghinambog. Sa atong gibasa kaganina, dapat ready to distribute. Dapat kung madato na ta, magunsa ta? Manghatag din hatag. Pero sultihan ko ikaw, kung karon nga pobre ka, di ka kabalo manghatag, kung madato ka, kung ingna, nga manghatag ka, musamot gid kag kadalo. So Kristohanon, their focus. Tanawa ilang focus, they trust in their wealth. Asa ilang pagsalig? Nara sa ilang bahandi. And boast themselves in the multitude of the riches. Ang ilang focus, nara sa pagpahambog. Na mga tao nga makasakyan na gani, bitay-bitay degsusi din Kita mo na? Kawil-kawil Ang uban susi, abot ang tuon. Then, nagkatan susi ba? Pero, wa pa man ko kita din butang-butang o susi dire. Pero basing makasakyanan mo one day ba? Pamanta ka balugod? Basing magbitay-bitay na mong susi dire ba? Nagyoy tao ngayon nana.
Di ba? Kita naman siguro mo na. Murag yung si kinsa. Pero Kristohanon, mo na ang ilang focus sa mga tao nga dato na. No? Pero di nato i-focus ang bahandi. Amen? Dapat atong i-focus ang Ginoo. Pag-abot sa verse number 7, none of them kay any means redeem his brother. Bisan unsa day nimo kadato, di day nimo kaya tubson imo igsuon, nor give to God a ransom for him. Di day nimo matubos, malukat ang imo igsuon diya sa Dios. Verse 8, for the redemption of their soul is precious and it ceaseth forever. Kristohanon, kung kwaon na sa Ginoo imo igsuon bisan pag bilyonaryo ka, pagbawian na sa kinabuhi ka na mong bilyon, di gina katubos, mamatay gina mong igsuon. Or imong anak, or imong asawa, mismo ikaw. Bisan pag pila ka bilyon ang imong kwarta, pagkuhaon sa Dios imong kinabuhi. Di gyud ka kapugong anak. Ang kwarta, di gyud makapugong. Tingali makaprolong. Pero di kapugong. Di ba? Ang kwarta, makaprolong man na, makapataas. Kung nakaisakit, pa-doktor ka, maprolong. Pero pugong, umot na. Maprolong siguro, 2, 3 ka tuig. Tingali, taas, 4 ka tuig. Dinin sa Biblia, si Hezekiah, 15 anyos. Naprolong. Di kaluyan siya sa Ginoo. Pero after, patay ra gihapon siya. Kristohanon, makita nato din their focus. No, muna ang karakter sa tao nga nagsalig sa wealth. Nya under sa their focus, their failure. Fail. Ano man? Di man sila makaredeem sila yung soon. Pag-abot nga maningil na ang Dios, pag-abot nga kuhaon na siya sa Dios, di gyud siya makapugong. So, failure. And in verse 9, that he should still live forever and not see corruption. Kini mga dato, naghuna-huna dahil sila nga murag di na sila mamatay. Tanawa ka ni verse 9. That he should still live forever. Kuyaw, din yung tao nga nagsalig o bahandi. Yang huna-huna, namubato na siya ba? Pero makita nato din ni their foolishness. Ang tao nga nagsalig o bahandi, their focus, their failure, their foolishness, maghuna-huna ka, yung ingunana, mawala, lumalabay rata din sa kalibutan, tanan nga makita nato din lumalabay ra ni kaning building kining ato ay ingna ko 20 katoy gikan karon 20 lang kining ato po na tayaon na ni buslot na ni ingna ko bakakon 20 katoy buslot na ni ato saan ko nagsin asin niya ay di nakabot 20 katoy buslot kina madugta kayaon na ni Kristohanon sa atong kinabuhi naman tay mga bahandi gihatag sa Dios. Amen. Atong pamilya usa na ka bahandi. Pero kana nga bahandi di nato sila saligan. Napagay wrong mindset sa mga tao paeskwelahon ng anak. Kaya huna-huna na to, mo eskwela niya akong mga anak, mo trabaho ni sila, tabangan dayon ko nila. Pero kabalo ba mo sa pulong sa Dios dili biya ingon anak? Responsibilidad sa ginikanan pagpaeskwela sa anak. Pero kung natudluan nimo nag-insakto imong anak, human yung paeskwela, makatrabaho na siya, mutabang na siya nimo. Basta insakto nimo na pagtudlo, pero mura nang gipugos, makagraduate na, di kalingion na ba? Nara ba mga anak ingon anak? Naagyo ingon anak. Ayaw ibutang ang imong focus anak. Atong responsibilidad, ginikanan, pagpaeskwela nila, makagraduate sila, unya pag-graduate na, ingnon dayon nga, ay sa pagminyo anak, tabangin sa mi. Na mga anak, naabot ng 30 anyos. Napa sa puder sa ginikanan, kaya di pa paminyon sa ginikanan. Kaya gi-require pa nga mutabang. Dili na ba ingon anak sa pulong sa Dios? Ha? Usahay, gihimo na to nga investment ang atong anak. Sa pulong sa Dios, dili ra ba na nila responsibilidad. Pero garantiya, kung imo na siyang gitudluan ng insakto, bisan pag di na nimo ingnon, di na kinahanglan sila ingnon. Amen? Basta kay natudluan sila ginsakto, mutabang gid na sila. Ila nang responsibilidad nga mutabang balik sa ilang ginikanan. Pero dili nimo singlon kay di man na utang. Say ginikanan gasingin na silang anak. Ako'y napaeskwela nimo. Alisod bod. Kisa mo paeskwela kita man gyud ginikanan. Ayaw sila singla, no?
Treasure trusting. Ato anak, bahandi na sila, pero ayaw pagsaligan na nila. Ingon sa pulong sa Dios, ang Ginoo ang atong saligan. So makita nato number 6, ang ilang focus na silang bahandi, manghinambog sila, pero failure ra gyapon. Mawala raman, lumalabay raman, no? Dili man makapugong ang bahandi sa kinabuhi aning kalibutan. And then ikaduha nga butang about treasure trusting, calamity of those that trust in wealth. Tanaw na to ning calamity. Ano ang word ng calamity? Sa Bisaya pa, kalamidad, di ba? Unsay kalamidad sa nagsalig sa bahandi? Ay, papantay mo. Kaya naaday kalamidad kung magsalig ta sa atong mga bahandi aning kalibutan. Sa gingon sa pulong sa Dios sa verse 11 nga kalamidad. Their inward thought is that their houses will continue forever. Mao ni huna-huna sa mga taong dato nga naghimo og mansyon, dagko kayo, maanyag kayo nga mga balay, naghuna-huna sila that their house shall what? Continue forever. Nabay balay nga mo continue forever? Wala man. Pero ilang huna-huna mo na that their house shall continue forever and their dwelling places to all generations. They call their lands after their own names. Tama na, good ni? Ilang gitawag ang ilang yuta sumala sa ilang ngalan. Kung sa may yuta din eh, lugar din eh nga sumala sa ngalan. Lugar. Na may hinumduman nga pangalan sa tao? Wala. General Santos. Jinsan. Wala ko kailakin sana sa General Santos. I'm sure sa una dili man na General Santos. Ang tawag na sa una kay si pangalan anong Jinsan? Si pangalan na sa Jinsan? Dajanggas. Dajanggas na sa una, oy. Why na kailag Jinsan? Walay na kailag General Santos. 1990s? Dajanggas gid akong nadunggan na. Aga, Dajanggas. Karon Jinsan naman. Tanaw sa verse 11. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, they call their lands after their own names. Na gani mga simbahan karon nga ang pangalan sa simbahan kung unsa na pangalan sa pastor. Ilisan nato ni Manalo Baptist Church. Uy, maglibog yung manimbahay pa. Unsa man ni? Iglesia ni o Baptist ni? Manalo Baptist. Ang founder sa iglesia kay si Felix Manalo ya. Nabot ka na ito, Manalo Baptist Church. Maglibog ang tao, iglesia ni o Baptist ni. Pero daghan na karon ang pangalan sa simbahan, apelido sa pastor ang gibutang. No? They call their name, their lands after their own names. So, mga dato na. Kuya lang kayo. Ang ilahang apelido, di ba? Tulay, main bridge sa Cagayan de Oro. Ano sa pangalan? Marcos Bridge. Kisa naghimo? Kisa nang pahimo? Siyempre, si Marcos, good siguro. Sa yaman ng panahon, presidente pa siya, di ba? They call their lands after their own names. Dili si Cagayan. Na itulay diha. Tungod sa Kapitol, ano sa pangalan? Ay City Hall. Isalina Bridge. Walang kailakin sa nasa Isalina. Pero, Lumbia ra. Nakapitan man na sa una sa Lumbia. Isalina, pero ambot lang kinsang Isalina. Isalina Bridge. Kaning diri kang kanang street bitaw sa Kangsuan, unsa nga tulay da sa pangalan na? Pilais Bridge. Na mga pangalan. Kanang mga tawhana, dili na ordinaryo, mga dato na sila, tama? Pilais, di na basta-basta. Pilais Bridge. Muna ingon sa Biblia din they call their lands after their own names. Kabalo mo, Kristohanon, ang calamity sa nagsalig sa wealth, their mindset. Ang mindset sa tao nga nagsalig og kwarta, kinahanglan ang akong ngalan sikat. Kinahanglan mailhan mi. Di ba? Kinahanglan tahod ang tao sa mua. Sa Capitol Park sa una, dili, sa Capitol Park, MacArthur Park man, no? Sa una, tawag ka na? Street preaching media. Unya na ko'y kaila diya, tigpa-parking. Yan trabaho, tigpa-parking yun. Pag guman na magwali,
Pagawas na ko, nasi kalalis. Dako kayong tao ba o niya? Nasi dako kay motor, big bike pa. Nya pati mong angay pud gid siya mag big bike, kay pati pud yung dakuan yang tao, magkaupaton siguro ko. Di, amigo man mi ato iyang kalalis, ang ginga nga, sir. Ayong, gikan mi nagwali. Mayong udto diyan sa inyong lantugian. Wa siya mo tingog, kung tawa mo tingog. Pero katong nag-washing, ingon siya nga, kanay manggod siya, pastor, kay nagsabot may nga, tagan ko niya og 30, kay nag-washing ko siya motor. Jis naman yung gihatag. Sabot sila nga 30 niya, Jis lang gihatag. Di nang utanam ko, sir, nagsabot mo dahil mo nga 30. Tagi lang mo siya 30, kay giwasingan ko ba wasingan biya niya himong motor. Ingon man na yun siya sa kuwa nga, wag ka kailan ako? O patay na yun eh. Maapil man tahan eh. Ako nga, sorry kayo sira, pero wala gid ko kailan mo, sir. Pero dili naman siguro na importante. Ang kuan lang sir nga bayran nimo siya kay nagsabot man mo. Suko man na siya. Agoy kay Moreno man di ay. Patay tani. Pero kato nga time ang mayor ato si kuan pa Imano pa. Si Imano pa ang mayor ato nga time. Moreno man di siya. Ana di siya. Ako ng papa. Kana bitong di sa ospital, unsa nang ospital yang adako? Provincial? Akong papa ang labaw diha sa ospital. Siyempre kita, di po tamo kuan pagkahuman na mong lasa kung gituki, tinuod diha iya bilang papa. Pero man na naglalis nami. Pero nakabayad di sa 30. Ako isang ginabayad lang busing kay nagsabot man mo. Pero kuya gid ning dato kay magpaila gid ay. Paila-ila gid yung kung ako ng papa. Kan dia sa provincial papa ko na tinuod gid ay papa gid niya. Kay numdum ko atong sa pasahero sakay sa jeep. Pagsakay na para sa jeep. Ay, sir, kabit lang sir kay puno naman. Hoy, pagkabiton ko nimo. Kuya wag ko ding singgit ang driver. Napaisa rin sa punsit. O daga na siya. Paglingkod niya, ana rin siya nga. Ano ba? Kapitan ba itong papa? Dapat punsit kita. Awag yung tao. Basta, hambugiro yun. Kapitan ba akong papa? Dapat punsit kita. Kuya, gina ang mindset sa tao. Basta mudato na. Makwartahan na. Mailado na. Gusto pag niya i-promote yung kaugalingon. Kristohanon ang calamity sa tao nga nagsalig og bandi. Ang mindset, ang una-una, maguba. Una-una na to karon, mutabang. Pero kung nana kay kwarta, ang kwarta mo sobra ba? Pagbantay yun ka. The love of money is the root of all evil. Una-una ni mo karon, kung makwartahan lang ko, mutabang ko sa simbahan. Pero karon nga pa kay kwarta di ka mutabang, kung makwartahan ka ay kuging na. Kabalo na ko sa iyong padulungan, di gid ka mo tabang. Kristohanon, ang mindset sa tao nga naay kwarta magpaila. Ang mindset sa tao, kung nanay kwarta, kaya numdum ko sa kapastor. Ingon siya, grabe pastor, ako miyembro ning undang og simba. Na naman, ning undang og simba kay nakalimot ko og introduce sa iya pagka-Domingo. Unsa man dayong gi-introduce ang gusto na ako ang among tiglimpyo sa simbahan ba? Taglimpyo sa among CR nga. Kanisikuhan nga, taglimpyo CR. Nalimtan ako na siya dahil naghatag dahil siya og 15 kawak bangko niya. Wala ko na-introduce yung undang nagsimba. Ay, Kristohanan, kung malimtan, bitaw mo na ako og introduce direct. Malimtan, bitaw mo na ako og acknowledge. Basin mo undang magsimba ha? Kaya mo na-acknowledge. Kuya, og gining kwarta. Kung mutabang dahil ka, ayaw ko na nga mutabang ko para i-acknowledge ko ni pastor. Di na kinahanglan. May tabang ka, ang Diyos nakakita. Amen? I-acknowledge man ka ni pastor, o di ka i-acknowledge ni pastor, ang Ginoo ang muhatag ni mong reward. Dili si pastor ang muhatag ni mong reward. Thank you dako. Kung malimtan mo na ko acknowledge, kasi mabackslide mo, ayaw baya. Mao ni ang mindset sa tao nga nagsalig sa iyang wealth. Gusto niya mailado siya. Gusto niya bantugan siya. Tanaw na to sa verse number 12. Nevertheless, man being in honor. Diba? Kung dato na, talahudno na. Man being in honor. Nanay dungog, abideth not. Oy, una-una ni, kung ilado na ka, na kay dungog, bantugan na ka, una-una, abideth not. Di biya ka kanunay din ha sa mong trono. Di biya ka kanunay gahi.
he is like the beast that perish. Mura kag hayop, maunsa ra pug ka? Mawala ra pug ka. Malaglag ra pud gihapon ka. Bisan unsa nimo kadato, padong ra ka sa kalaglagan. Una, calamity of trusting in wealth, the mindset, ikaduha, the motivation. Oh, unsa may motivation nimo? Unsa nag-motivate nimo aron ba nga ilado ka? Aron ba nga tahoron ka? Pero ingon sa pulong sa Dios, he is like a beast that perisheth. Mura day hayop. Mura day taghayop ngon sa Biblia, mamatay ra gyapon ta. Mawala ra gyapon ta. Kung naa manggaling ta sa trono, sa posisyon sa usa ka panahon, ayaw baya abusuhin na nga posisyon nga inignaog nimo dinha, di ka tamakan sa makapuli sa imuha. Kay mao ra ba na atong panggobyerno rin sa Pilipinas? Kung kinsay na sa posisyon, kuyaw kayo, pag naog, gipapriso na. Kay naanay nakapuli sa posisyon. Kung makasaka manggaling sa posisyon, ayaw baya abusuhi ang posisyon gihatag sa Dios sa imuha. Amen? Dapat ang atong motivation, Dios. Ang atong motivation, pag-alagad sa Dios. Dili kay lahi na ang imong motivation kung makwartahan na ka. No? Kasi makwartahan na ka, ang imong motivation, gusto gid nako tilawan, ang wa nako na tilawan. Kaya man siguro na yung problema. Pero ilang kalimti ang Ginoo. Amen? Mismo si Solomon, ingon pa niya, Ginoo, ay kung padato Kaya kung madato ko, basin makalimot ko nimo. Ingon din sa Ginoo, ay kung papobriha. Kaya kung mapobre ko, basin mangawat ko, maulawan ang imong ngalan. Ingon ni Solomon, Ginoo, hatagi lang ko pagkaon na igo para nako. Dili sobra, dili kulang. Pagkaon na igo para nako. Si Solomon, wa siya nangandoy nga mahimong kwartahan, but at the same time, nahimo gyud siyang kwartahan. Na Kristohanon, timan motivation. Pag-abot sa verse number 13, 49 verse 13. This their way is their folly, yet their posterity approve their sayings. Sela. Sa dinhi, makita na to ilahang mistake. No? Ang tao nga nagsalig sa bahandi, it's a mistake. Ayaw yung salig sa bahandi. Sayop yun na. Their way is their folly. Ilang dalan, mora na ilang kabuang. Yet their posterity approve their sayings. Sila. And then last one, conclusion of those that trust in wealth. Kung sa may conclusion, sa may katapusan sa tao nga nagsalig og bahandi. Tanawa sa verse 14. Like sheep, they are laid in the grave. Sasama sa karnero, sila gipatunod sa lubnganan. Death shall feed on them, and the upright shall have dominion over them in the morning. And their beauty shall consume in the grave from their dwelling. Look at this. And their beauty shall consume in the grave from their dwellings. So look at the conclusion of people that trust in wealth. Future is lost. Kaning tao nga nagsalig og bahandi, future niya lost. Their beauty, ingon sa Biblia, beauty. Mahisgot ang beauty. Kung sa inyong mainumduman, kung beauty isgutan, Miss Universe. Kinsay ning daog Miss Universe 1990. Kinsa? Wa mo kaila? Ay labaw babog ko, wag ko kaila amot kinsa ka. Hinumduman nato ni ang beauty. Mawala, malimtan. Adto nga tuig siya'y pinakagwapa. Pero basin karon siya na pinakamaot. Kalabira naman siya ron. Di ba? But ma-imagine mo na, manalo ro ba itong Miss Universe karon? Kadungog ko. Pero basin matalo to. Kung makadaog to, manalo. Pero pili to, matalo. Pero Kristohanon, ang beauty, mawala. Rani, the Bible says, beauty is deceitful. Sorry. Sana? Napay, deceitful na, before na, is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised.
Kristohanon, ang beauty vain red ay ni. Usa ka pastor nagwali siya. Sa iyang pagwali, ingon siya, mga Kristohanon, dapat di nato atimanon ang atong panagway, ang atong atimanon, ang atong kasing-kasing. Kung manigwali, giingnan siya siyang people. So, asa may maayop pangasaon, ang gwapa, ang maot. Tinagwali man ang pastor nga, na atimanon na yung panagway. Dapat ang atong atimanon, atong kasing-kasing. Ipangutan na siya, pastor, unsay pangasaon. Gwapa or maot? Ingon ang pastor nga, mas maayo, Brad, kanang gwapa. Di ingon na yun yung people. Pastor, gwapa siya, pero maot na siya batasan. Katong isa, maot siya, pero gwapa man o batasan. Asa man aning duha, pastor? Ingon na ng pastor nga, akan na lang gwapa, Brad. Kaya kanang naong, di na nakontiwasan, katawa man mo. Ingon siya, kana lang gwapa, Brad. Kaya kanang batasan, sigihan nagwali, mausap na. Pero kanang naong sa wali, di na usap. Pero Kristohanon, timanan niya ang beauty. Labay ra ni. Ha? Muagi. Sakto po yung tambag. Sa kanang batasan, sigihan na natong wali. Mausap lagi na. Pero kanang batasan, kagway, sa wali, di na kita mausap. Pero Kristohanon, mga ni. Timanan gina to ni. Ha? Ang beauty, agi ra ni. Ang beauty, mulabay ra ni. Pero ang una-una sa mga dato, ning apilog, lalimang kag Miss Universe. Cancel ra ba siguro to? Ilang Miss Universe, ato nila sa to. Kana ilang beauty, guwapa na sila karon. 20 years after, 30 years, 40s, asa naman sila? Nawala na sila. So, ingon sa pulong sa Diyos, din sa itong gibasa, pag-abot sa verse number 14, like a sheep, they are laid in the grave. Wala sila karnero. Asa sila ibutang? Sa lubnganan, nagapon sila padulong. So, kung magsalig ka sa itong bahandi, future is lost. Verse 17. Look at verse 17. Hapit na maman, for when he dieth, inig kamatay niya, bisan pagwapa siya, bisan pag-general siya, bisan pag-presidente siya, inig kamatay niya, he shall carry nothing away. Nasa madala, wala? General! Piting sinawa sa imong 45. Ngayon, saan man naroon? Di man na mo madala. Mismo si Solomon, why nadala, why nabit-bit, wagib. Bilin tanan. Kristohanon, yung pa sa verse number 17, for he shall die, for when he dieth, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. Bisan ang iyang dungog, dili ni malubong uban niya. Magpabilin ra ni. Di gyud muuban sa iya iyang dungog. Inig kamatay niya dito mo ingon iyang tupad nga patay nga. Oy, general. Patay naman to. Di ba? Ingon sa Biblia ang iyang honor dili mo descend uban di mo naog uban niya. So Kristohanon, future is lost. Inig kamatay nimo, mo ni ang conclusion sa tao nga nagsalig sa lapi, finances are lost. Wa kay madala. Mung 1 ka milyon, bisag piso, wag kay madala. Ingon na lang ka sa nabilin. Salamat. Salamat sa pagpaningkamot ni Mama. Salamat sa pagpaningkamot ni Papa. Milyonaryo na ko. Unya ang anak, nga wa kabalo, wa kasabot, unsay bot sa unsay bahandi. Kay wa man to niya gihaguan, gibilan ra man to siya. Gasto lang to siya nga gasto, pero ang katong naghago ato. Sayangan gid mo pa ito Ginoo mo, sayang ha. Pero bang hago na ko na. Di ba kung ato yung gihaguan, sayangan ba ito mo gasto? Pero kung ano mo gihaguan, napunitan rin mo, hay, palit na. Pero kanang imong gipasingtan, gitrabahuan nimo, gihaguan nimo. Grabing lamia sa ginamo si Sudan, grabe kung singot na ko pagtrabaho ani, di ba? So, finances are lost. Magsalig ka sa bahandi, wag yun. Wag yun. Kanya verse 19. He shall go to the generation of his fathers, they shall never see light. Kristohanon, di lang kay future is lost, kung bahandi mong saligan, di lang kay finances are lost,
fame is lost. Wala. Hasta ang imong fame. Hasta ang dungog. Ingon sa Biblia, he shall go to the generation of his fathers. Madtura siya sa henerasyon sa iyang amahan. Dito sa lubnganan, tigumanan sa mga patay, o di na siya mahinumduman. Ha? Mana nga Kristohanon, usa ka pahinumdum ka na to. May tungod sa pagsalig sa bahandi. Ug di gidi ay angay nga magsalig og bahandi. Amen? Kamo nga nay trabaho, ayaw mo pagsalig sa iyong trabaho. Apan saligi ang Dios nga gahatag nimo kusog nga makapadayon kag trabaho. Kay kanang trabaho pwede na mawala anytime. Sweldo, wa na, isa na kapilok. Ingon sa Biblia, saligi ang Dios nga gahatag sa tanan nga naa nato. Salamat sa pulong sa Dios. Let's all stand, manindog ka tanan. Gawit ha. Closing hymn, atong awiton ang awit ng kauluhan. Only trust Him. Siya ra gyud atong saligan. Only trust Him. Siya ra. Si Jesus ra gyud. Ha? Only trust Him. 252. Only trust Him. Come every soul by sin oppressed. Salig lamang. Bisaya. Walay Cebuano, walay English. Dool ka nga gibugatan. Awit. Dool ka nga gibugatan. Tungod man sa sala, hatagan ka sa pahulay, salig sa pulong salig, amen. Salig lamang, salig lamang, salig kang Jesus, muluwas siyak. Molo, last verse, katapusan, verse 3. Kinabuhi niya gitugyan sa nagpakamatay, tanang nito atagan, kinabuhing Amen! Salig lamang sa kang Jesus, moluwas siya kanimo, moluwas karon. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong pulong, nagpahinumdum ka namo nga di gyud angay mo salig sa bahandi o sa mga butang aning kalibutana. Amahan, kung naaman mi saligan, wa nay lain si Jesus nga among manluluwas. Kay ikaw ang magaluwas kanamo kung kami mosalig anha kanimo. Lord, i-blessing ang mga pulong, pabilin sa among kasing-kasing, mutuhop sa among hunahuna, akong pagampo nga kining mga Kristohanon, makita nga nagmatinumanon, malipayon, nga lagad kanimo, hantod sa mapagbalik. Panalangin ni ang mga trabaho, negosyo, panginabuhian Ginoo sa matag usa. Ang adunay balatian, hatagi sila Ginoo o kayuhan sa ilang mga balatian. Ang adunay karuyahon, hatagi sila kadasig amahan. O bisan pa Lord, nagapray mi Ginoo sa matag usa kanamo. Tagang minimo Ginoo o pagsalig nga diha ra gyud kanimo. Dili sa bahandi o butang aning kalibutana. Apan pagsalig, hugot nga pagsalig diha sa Dios nga nagluwas kanamo. Kung kinisalig kanimo ang tanan, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayong od ko. Jel. Please, kung shutdown na niya, palungan na yun para makarest, ha? Ikaw na lang ipalong para ma-shutdown yung mo daan. Way too loud, man. Give me a headache big time. Oy! Man, I'm miserable. Oh. It's ringing bad. I don't know when I was hitting it cold, it was perfect. Now I can hear it. Woo. Happy birthday. Ay! Kayong may paniod daw.
Yawon to ro? Ha? Harap tayo yawon. No, we're right. Ato na yawon ron. Nalim